pagbigyan mo ako na mahalin ka. Huwag mo sana ipagkait na mahalin kita, sabi niya sa akin. Sige na, Rods, huling pagkakataon, bigyan mo ako ng chance. Kung manliligaw ako sa'yo ulit, may chance ba ako? May chance ba na maging tayo? May hihintayin ba ako? Ganun sabi ko, I'm sorry, pero hindi ko pa alam kung ano isasagot ko dyan sa katanungan mo. Tapos sabi niya sa akin, sige, hihintayin kita. Hihintayin kung makapag-decide ka. Pero ang tanong ko, Rods, may hihintayin ba ako? May hihintayin ba ako sa'yo? May hahantungan ba tong paghihintay ko? May hangganan ba? Tapos ayun, wait na, may nag-message. Tapos ayun, saan na ba tayo? Nawala ako tuloy. Hanggang sa ayun, sabi niya, sige, happy ko, bigyan mo muna ako ng, kasi wala na akong feelings. Totoo na yun. Wala na talaga akong feelings sa kanya. Nabura lahat. Simula nung saktan niya ako ng sobra. Ayun. Wala na talaga feelings ko sa kanya. Hanggang sa, ayun, sabi niya, sige, hintayin ko respetuhin ko yung desisyon mo. Tapos, ayun, hindi na talaga ako marupok, B. Totoo. Hanggang sa na ako sa kanya. After 2 days, nag-message pa rin siya sa akin. Sabi niya, Rods, kung ano man yung maging desisyon mo, irerespeto ko. Sabi ko, actually, may sagot na ako sa katanungan mo kung may pag-asa ka ba or may pag-asa bang maging tayo in the future. Sabi ko, I'm so sorry pero wala na talaga akong feelings sa'yo. Sabi ko, bakit ngayon ka pa? Bakit ngayon ka pa nagkagusto sa akin ng sobra-sobra? Ng ganyan klaseng pagkagusto kung saka hindi na kita gusto. Yung sabi ko sa kanya. Kasi alam ko na yun feel ko na yun talaga na gustong-gusto na niya talaga ako. Like wala nang kaeme-emehan. Wala na talaga siyang eme. Talagang gustong-gusto na niya talaga ako, be. Hanggang sa dumating yung time, dumating na yung sabi ko, I'm sorry. I'm sorry dahil wala na. Borado ka na talaga sa puso ko. Sa isip, wala na talaga, hindi na talaga kita gusto. Bakit ngayon ka pa? Bakit ngayon ka lang? Ba't ngayon ka pa nagkagusto sa akin ng ganito? Kung saka, wala na akong gusto sa'yo. Kung saka wala na akong feelings sa'yo. Sabi niya po, sobrang pinagsisisihan ko na parang napabayaan niya daw ako, na parang hanggang sa nag-uusap kami na nag-video call kami as a friend. Ngayon, as in friends na. Ngayon talaga. Kumakanta siya, tapos bigla siyang napahugot. Sabi niya sa akin, akala ko dati, okay lang na umiyak ka, okay lang na masaktan kita, hindi magbabago yung nararamdaman mo sa akin. Sabi, basta dami ng So, pinagsisihan niya talaga. So, this time, ako na yung nang busted sa kanya na, sorry, sabi ko, hindi kita gusto. At kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Yun yung sinabi ko sa kanya. Kahit kailan, hindi na babalik yung nararamdaman ko para sa'yo. Hindi na kita magugustuhan dahil kahit katiting, wala na akong nararamdaman pa para sa'yo. So, wag kang umasang maging tayo. Wag kang umasang babalik pa yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi I try my best. Tinatry ko yung sarili ko na ibalik nararamdaman ko para sa'yo. Pero yung puso at isipan ko na mismo yung nag-decide or nagdesisyon na hindi ka nakarapat-dapat para sa akin. Yung sabi ko sa kanya, hindi ka nakarapat-dapat para sa akin. Sorry, pero yung love story natin hanggang doon na lang talaga. Hanggang kwento na lang. So, wala nang collaboration, wala nang collab-collab, never na, never ever again. Pwede tayong maging magkaibigan, pero ang maging magjowa, maging iisa, like maging magpartner, pinapangako ko, hindi na kita magugustuhan kahit kailan. Sabi ko sa kanya.
Hindi na babalik yung nararamdaman ko sa'yo. Kung dati, gustong gusto kita, kasi syempre tanga ako nun eh. Tanga ako nun sa'yo. Nagpapakatanga ako nun sa'yo. Pero ngayon, natauhan na ako. Sabi ko sa kanya, natauhan na ako. Hindi na ako tanga. Hindi na ako tanga ngayon. Hindi na ako tanga. Sorry. Pero hindi na ako tanga. Hindi na kita gusto. At kahit kailan, hindi na magbabago yung sinabi ko na to. Kung ano yung sinabi ko, papanindigan ko to. Hindi kita magugustuhan. Yun na yun. Sorry, pero yun na talaga ang totoo. Ang tanging maibibigay ko na lang sa'yo ay pagiging magkaibigan lang. Ganun lang. Tapos. Tapos ngayon, hanggang sa ngayon, pare-koy ko na siya ngayon. Ang pare-koy na lang. Wala na. Sabi niya, irerespeto ko yung ano mo, Rods, decision mo. Alam niya kasi Mima na umi-improve ka na kaya babalikan ka niya. Kaya nga, Adrian, parang feel ko din. Marami nagsasabi na user siya, ganun, hindi siya karapat-dapat para sa'yo, hindi mo siya deserve, Rod, sabi ng mga iba. Kasi user siya, ganun. Parang nalulungkot kami, Mima, para sa inyo ni Marvin. Solid kasi kayo sa amin. Huwag kayong malungkot sa amin ni Marvin dahil all goods kami ni Marvin. Walang problema sa amin. Siya pa rin naman yung kalab team ko, B. Wala lang kaming maisip na ng content na kami yung love team. Kami yung bibida as mag-love team. Pero kami pa rin talaga magka-love team ni Marvin. Uy, malapit na ako mag-end, guys. Lobat na ako. Grabe, B. 2 hours and 2 minutes na tayong nagla-live. Ito, check ko. Wait lang. Tumatawag yung boyfriend ko. Wait lang. Narinig nyo ba yung tumunog? Narinig nyo ba yon? Yung tumunog? Narinig nyo ba yung messenger ko na narinig nyo ba? Boyfriend ko yun, tumawag. Kanina pa siya message ng message. Akala ko tulog na yun. Anong oras na ba? Natutulog. Content creator din ba yung BF? Hindi. Normal lang siya na tao. And hindi kami masyado hindi ako nagpo-post. Siya lang lagi nagpo-post. Para sa akin tawag dito? Lucky lang. Lucky. Lucky. Ganon. Lucky kami. Sa akin. Pero siya post ng post, mahilig siya ng mahilig sa amin dalaw. Magto 2 months na kami this coming ulit nakuha amin ha, kasi wala pa naman masyadong viewers eh. Tulog na yung mga iba. Pero wag niyong sabihin dito sa public na may boyfriend na ako ha. Secret lang natin to. Wag niyong sabihin. Wag niyong ipagkalat. So ayun. Magto 2 months na kami. This coming September 12. Oo, mag-2 months na kami this coming September 12. Sana hindi ka na masaktan ulit. Sana nga. Pinaparamdam naman talaga sa akin ng boyfriend ko na kung gaano niya ako kamahal. Halos lahat ng pamilya nga niya, alam niya na kaming dalawa na. Dito lang sa family ko, hindi. Ayaw ni mama. Ayaw pa ni mama mag-boyfriend ako. Pagalitan ako nun. Pero wag masyadong mag-trust ha. Yes, Adrian. Oh, thank you. Alam mo na masyado kitang na-appreciate, Adrian. How old are you na ba, Adrian?
Parang ang matured mo mag-isip, tumawag siya. Tumatawag. Tama, Adrian. Huwag mo siyang ibigay yung lahat kasi pag naubos ka, ikaw din ang kawawa. Tama. Tama naman. Ako, di naman ako ganun eh. Hindi ko rin masyadong pinaparamdam sa kanya na, di ba? Hindi ko rin pinapahalata na like, ganun, di ba? Concern lang kami mga supporters mo. Thank you, Adrian. Masyado kong na-appreciate yung ano mo. Napaka-matured mo mag-isip. Pero happy ka ba na may boyfriend ka na? Oh, yes, of course. Oo naman. Happy naman ako kasi yung love na ini-expect ko, binibigay niya naman sa akin. Pinaparamdam niya sa akin. So, wala akong way or reason na hindi siya mahalin. Pabalik. Almost 1 year na din yan 2 years pa lang nagkagusto sa akin yan. Hindi pa ganito buhok ko, Bea. Kasi inamin niya talaga sa akin totoo eh. Tsaka ramdam ko rin naman noon. Akala ko eme-eme lang na may gusto siya sa akin. 2 years. Kasi nandito rin kasi sa amin yung baryo nila. Kumbaga, medyo malayo lang konti dito sa amin. Pero iisa lang kami ng baryo. Ganon. Medyo malayo lang konti. Medyo lang. Ganon. Medyo malayo lang yung bahay nila. Almost 2 years na yung nagkagusto sa akin. Tapos, ngayon lang siya naglakas loob na manligaw. Almost